Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:35 ng gabi. Eto na ang mag-part. Oops, wait lang. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa ating programa. Sa ngalan po ng aking kapartner si Attorney Rina Seco, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang kauna-unahang tanong ni Attorney Cam, kamusta po yung mga nagbakasyon na, umalis na rito sa Manila, nag-long weekend na po. Ngayon po ay holiday at hanggang Monday po yan. Ano po, no? Grabe, extended ang ating bakasyon. Pero ngayon po ay non-working holiday. So, yung August 21 po dapat na selebrasyon, no? Sa Aquino Days. Yan. Sa ating Ninoy Aquino Day, inilipat po, no? Ngayong Friday, August 23, 2024. And sa August 26 naman po, sa Monday, ito naman po yung regular holiday. Dahil sa Monday po, isi-celebrate natin, of course, ang ating National Heroes Day. Ang tanong, mababawasan pa ba ang ating mga holiday sa susunod na taon? Naalala niyo yung controversial na statement ni Senate President Chis Escudero kung saan babawasan ang mga holidays yan dito sa Pilipinas para maging competitive ang mga Pinoy. Pero nagbago na niretract niya, sabi niya hindi naman babawasan, parang lilimitahan at sisilipin lamang, no? Ang sagot naman ng mga netizen, bakit kaya kayo na lang ang hindi no? Kayo na lang dyan sa Senado or sa House of Representatives ang magdagdag ng pasok at magbawas-bawas ng inyong holiday. Dos Kumpanieras. Anyway, kayo naman masyado naman po kayong matampuhin. Masyado naman daw sensitive. Baka naman nagkamali lang ang pagkabanggit ni Senator Cheese. So, lilimitahan or sisilipin muna, no, para maging competitive ang mga manggagawang Pinoy. Pero alam nyo, naniniwala ako, no, sa mga iba pong mga kumpanya, meron silang tinatawag na mental health day, no? So, I'm not so sure kung every week ba ito or every month. Parang, or every month, if I'm not mistaken. Ano po? Meron silang ganon, mental health day kung saan, no? Bawal sila magtrabaho at gawin nila ang gusto nila. Kumbaga parang additional incentives. Dahil sa bilis ng teknolohiya ngayon, no? Yung iba sa atin ay hindi makapag-cope up, no, doon sa technology na ibinibigay sa atin ng teknolohiya, no? Number one, dahil sa social media. So, parang lahat na lang ng tao, especially kapag nag-update sila, no, parang puro magaganda. Laging nasa ibang lugar, nasa massage, nagpapaspa, mga ganon. Tapos kumakain sa mga masarap na restaurant. So, yung mga ibang mga nakakakita ng mga ganon, no, parang mapapasabi sila ng sana all. Dos Kumpanieras. Ayun, at medyo nakaka-apekto. Isa yun sa mga nakaka-apekto, no?
social life natin. So hindi lang 'yan, no? Marami pa, no? Marami pa tayong mga napapanood kung saan marami tayong mga impormasyon na pumapasok sa ating kamalayan, no? Dati kasi limitado lamang po ang impormasyon na pumapasok sa atin. Yet at the same time, dahil dito sa teknolohiya, nagkakaroon po ng too much of information, hindi na natin ma-filter, no? Alin ba dito yung facts? At alin ba dito yung fake, no? Kaya naman dudulot din to ng stress sa atin. So yung mga ganun po, no? So sa mga ibang kumpanya meron silang parang additional holiday, which is mental health day. So yun, nabanggit lang natin dahil pinag-uusapan po natin dahil ngayon po ay holiday. Mga pumasok po ngayon, meron kayong additional 30%. Next, regular holiday sa Monday po, ayan, 100%. So pag hindi kayo pumasok, sa sweldahan pa rin po kayo. Okay? Alright! Ang ating topic ngayon, walang kinalaman sa holiday pero may kinalaman sa voluntaryong pagsuko. Ayan. Dahil alam naman po natin na kapag tayo po ay na-issuehan ng warrant of arrest o kaya naman nasampahan ng kaso, no? Kailan ba dapat tayo voluntaryong sumuko? At ano bang maidudulot ng voluntary surrender sa ating kaso? Automatic ba kapag ikaw po ay nag-voluntary surrender, ikaw po, no, ay mapapalaya at madidismiss ang iyong kaso? Ganun po ba yon, ha? Dos Compañeras. Yan ang ating malakas question ngayong gabi. Giveaway na po yan, ha? Ang tanong, ayan ha, sasagutin lang po ng tama o mali. Ayan. Sige nga, sagutin nyo nga kung tama o mali ang ating malakas question. Sagutin lamang po, RHTV, nasa na yung ating question? Ayan, ang daming ano, no? Kung ikaw ay nag-voluntary surrender o voluntaryong sumuko, automatic ba na madidismiss ang kaso? Yan ang tatalakayin po natin ngayon. I-flash nyo nga dyan yung malakas question natin. Ayan. Para, ayan na. Thank you so much, TV Tech. Ayan. Pag pinag-uusapan po ang sabina, di ba? Pag kayo po ay nakatanggap po ng sabina, so medyo alam naman po natin na hindi to normal na sirkumstansya kung saan, no, parang anong gagawin mo? Tayo po ay nag-iisip, bakit ka nakatanggap ng sabina? So, ang gagawin nyo po, i-check nyo po kung ito po ba ay kasong sibil, kasong kriminal o kasong administratibo, no? Dahil kapag kasong kriminal, ayan, dyan po medyo kinakabahan po ang ating mga kababayan. Bakit? Pag kasong kriminal po, ito po, tatandaan po ninyo, nakalagay Republic of the Philippines versus. So, yun po, doon po, maaari po kayong mahatulan kapag convicted ng pagkakakulong at multa. 'Di ba? So medyo mabigat po ito, lalo po kapag ang mga naisampang kaso sa inyo ay paglabag po sa ating revised penal code. Dos Compañeras. So kung kayo po ay nasampahan ng kaso from sabina, tapos hindi po kayo dumudulog, no, sa patawag ni Fiskal, at hindi po kayo sumisipot, ano po, at nagkaroon po ng resolution si Fiskal at nakita niya na meron ngang probable cause na maaaring ikaw na akusado ay lumabag, no, sa probisyon ng ating batas at dapat ikaw ay mag-stand in trial. Ibig sabihin, ikaw dapat ay dumaan sa trial kung saan doon i-determine, no, kung ikaw ba ay guilty or not guilty. So yun po ang proseso niya, no? So tatalakayin natin mamaya isa-isa, no? Ano ba yung search warrant? Ano ba ang dapat mong gawin? Kailan ka magvo-voluntary surrender? At paano masasabi na yung pagsuko mo ay
tatawagin nilang voluntary surrender. May mga pagsuko po kasi na hindi angkop no sa pagtawag na voluntary surrender dahil wala yung mga elemento ng voluntary surrender. Importante po no, ayan sa kapakanan po ng ating mga nakikinig. Pag sinabi po nating voluntary surrender, kapag ito po ay napatunayan, no, ando ng mga elemento, ikaw po ay magkakaroon ng parang mitigating circumstance. Ibig sabihin, maaaring mapababa ang sistensya o paghatol sa'yo. In fact, no, maraming sinasabi dyan, yung mga lawyers, ayan, binabaliktad nyo ang kulay ng puti sa itim at ang itim sa puti. So may mga sitwasyon kung saan pinapaliwanag ng abogado, no? Kung halimbawa na maaaring guilty ang naturang akusado, so bibigyan niya ito ng mga options, ano? For example, kung siya ay magvo-voluntary plea ng admission of guilt. So maaaring ito po ay magpababa din po ng sistensya ng kanyang kaso, no? Ganon din po, no, kung halimbawa voluntaryong sumuko, another mitigating circumstances, no. Pag bumababa po, no, nagkakaroon ng mga sirkumstansya kung saan napapababa po ang hatol doon sa akusado, win-win situation na rin po ito sa abogado dahil hindi na po siya haharap pa sa matinding trial at hindi lang yun, no, siya po ay imbis na mahatulan ng napakahabang panahon dahil siya po ay nagkaroon ng mga mitigating circumstances, mapapababa at iikli na lamang, no, yung panahon na kanyang gugugulin sa prison. Yon. Panieras. Sa kulungan. Ayan. Magandang gabi muna sa mga nanonood sa atin. Kahit holiday, kayo po ba ay nasa bakasyon ngayon? Nagbabiyahe? Oy, mag-ingat po kayo, ha? Sa mga nakikinig at nanonood po, ayan, sa may bandang Ilocos, no, na Imbang Rabii, kada kayo amin, alam ko, kayo'y busy na ngayon, maaring iba, nandun na sa kanilang probinsya, pero just the same, no, salamat po sa panonood sa ating programang Dos Compañeras, kung saan, nagbabatiin natin ng magandang gabi sina Josephine Garimbao, Amelia Miraflor Garcia, ganon din po si Mirna Villanueva de la Cruz. Magandang gabi po. Eduardo Narvaez, hello. And Valentino Poncia, sabi niya, solo flight for tonight, ka-attorney. Oo nga Emma Alfonso, ganun din po si Fiesta Mart Royal, Moonbeats, Rico Bagisi, at ganun din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream. Magandang gabi po sa mga YouTubers natin na lagi pong nanonood, walang sawang sumusuporta sa atin. Sa DZRH News Facebook Live, ito batiin din natin, nakatutok sa atin sina Arnold Lood sa My Kingdom of Saudi Arabia, Clifford Castro ng Cagayan Valley, Archie Valencia, sumasagot siya doon sa ating malakas promo. Punta ka sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, i-click mo lang dun yung message, tapos dun ka sumagot ng iyong kasagutan, okay? Mel Niñada, ganun din po kay Dinya Herman Leo Havares, Gina Teves, at marami pang iba. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, Lorivic Balaan, magandang gabi po dyan sa may Ilocos Sur. Ayan. Sa pagbabalik po, tatalakayin pa po natin ang voluntary surrender, more on that, and of course yung warrant of arrest. At ano ba ang ginagawa? Bakit ba yung warrant of arrest na yan every Friday isiniserve, ha? Dos Compañeras. Yung warrant of arrest na yan, bakit po Biyernes lagi favorite daw po iserve ng mga kapulisan? Kasi po kapag Friday kayo nahuli, ayan, no, at gabi na, no, or hapon na, no, wala nang chance, no, para kayo po ay makapag-bail dahil Saturday, Sunday alang pasok, so Monday na uli. So kayo po talaga ay makukulong. Ano po? Hindi naman natin nilalahat bato-bato sa langit ang tamaan, may mga maling tiwaling kapulisan. So ang ginagawa nila, no, imbis na huhulihin ng Friday, makikipag-deal,
at sasabihin na, o sige po, hindi na namin kahihuhulihin, sa Monday na lang, pero wag niyo pong kalimutan mag-bail. At dahil dyan, ang kapalit niyan ay tumataginting na kashing. Dos Compañeras. Again bato-bato sa langit. Hindi lahat ng kapulisan, no? Bato-bato sa langit, waling pulis na nagsiserve ng warrant of arrest. Sana naman po mabago itong ganitong sistema. Ano po? Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po solo muna si Attorney Cam. Ayan, sa ngalan po ng aking kapartner si Attorney Rina Seco. Tayo muna ang bonding ngayong thank God it's Friday. Sana all nakakapagbakasyon ng mahaba-haba dahil long weekend po ngayon. So, Friday, Saturday, Sunday, hanggang Monday, extended. 4 na araw, bihira itong mga ganitong pagkakataon, di ba? Kaso nga lang, bakit naman late in-announce? Hindi tuloy nakapagplano yung iba, di ba? Tayo pa naman po kapag tayo ay nagli-leave, no? Kailangan ipaalam yung iba dyan, parang a week before, ayan, bago mag-leave, hindi po pwedeng 3 days before, yung mga ganon, o kaya naman 2 weeks before, kailangan saka mag-file ng leave. Kasi hindi na ayos yung schedule. O kaya naman, di ba, no? May mga schedule, may mga lakad ng ganitong araw. So, hindi na-anticipate na iusog pala yung Ninoy Aquino Day. So, hindi nakapag-file ng leave. Kung nakapag-file man ng leave, nag-start na ng Saturday. So, baka meron dyan mga gabi alis, no? Saturday, Sunday, tapos Monday, balik ng Tuesday. Back to work. For the meantime, tayo muna magkakasama, o diba? So kahit holiday, ang ating legal education ay hindi pa rin mawawala. Yan. Kaya naman pinag-uusapan po natin ang tungkol sa voluntary surrender. Ayan. At para sa ating malakas question, ito po ay extension ng ating, of course, anniversary, 85th anniversary. Pasasalamat pagpupugay po namin sa mga laging nakasubaybay at tumututok sa aming himpilan. Marami pong salamat dahil sa inyo. Nagna-number 1 kami. Thank you! Sa ating malakas question, sagutin lamang po tama o mali. Pag nagkamali ka pa dito, ewan ko na lang. Napakadali lamang. Giveaway na ito, ha? Para mapamigay na yung 500 pesos. Kating-kating na si Attorney Cam na ipamigay itong 500 pesos na yan. Yan. So, ang ating malakas promo. Kapag voluntaryo ang pagsuko, automatic, dismiss ang kaso. Tama o mali? Yan. Okay, again po, ang voluntary surrender, ito po yung pagsuko po ng isang akusado sa isang krimen sa, of course, person in authority o kaya naman po dun sa agent ng person in authority. At ito po ay nagsisilbing mitigating circumstance, no? Kapag meron pong mga elemento ng tamang pagsuko. May mga iba po kasi, no, na sumusuko, tapos sinasabi nila, uy, voluntary surrender po yun, Your Honor. So, pwede po akong mabawasan yung aking punishment, no, o mabawasan ang days ng aking pagkakakulong. So again po, para po maging voluntary surrender ang inyong pagsuko, no, para ito ma-consider na voluntaryo at within, no, dun sa tinatawag natin na legal bounds, unang-una dapat po ang pag-surrender po ay again po voluntaryo, kusang loob at walang kondisyon. So ito po ay in your own volition. So ibig sabihin ikaw mismo, no, ang naka-realize na susuko na ako
para naman hindi na maghirap ang otoridad sa paghabol sa akin at hindi na sila gumastos, no? Kasi syempre kapag i-aresto ka, no? Gagastos yan ng mga pang-transpo papunta dyan, no? At kung ano-ano pa. So, isa-save mo na sila, no? Sa time and effort at saka yung expenses. Kusang loob ka ng susuko. Yun yung tinatawag nating voluntaryo, walang kondisyon, at kusang loob. Okay. At ganoon naman po, no, ang isa pang elemento, no, o requirements pa ng voluntary surrender, dapat ikaw naman ay sumuko, no, sa proper authorities, no, o kaya naman dun sa any entity na authorized ng batas, no, to arrest o kaya naman mag-take ng custody. For example, mga kapulisan, no, susuko ka sa mga kapulisan. Baka naman sumuko ka lang sa tatay mo o hindi makukonsider na voluntary surrender yon. Although voluntaryo kang sumuko sa tatay mo, hindi siya person in authority. So, hindi siya makukonsider na voluntary surrender. At pangatlo, dapat wala pang arrest warrant na i-issue sa'yo. May mga iba po kasi. For example, no, yung nakwento natin kanina na nang-aaresto ng mga pulis, no, pupunta, kakatok sa bahay ninyo, ipapakita na, oy, meron po kayong warrant of arrest. At dahil may warrant of arrest ka, ang ginawa mo, okay po ako, sumusuko na, voluntary surrender po, voluntary surrender. So, pwede mo bang i-invoke yung nangyaring sitwasyon para mapababa ang iyong sistensya? Of course not. Bakit? Kasi po meron ng warrant of arrest na na-issue sa'yo. At again po, di ba, sabi nga natin, kapag susuko ka, top of mind mo para hindi na gumastos, hindi na mag-effort ang mga kapulisan sa pagpunta sa inyo para ikaw ay hulihin. Dito, sa sitwasyon na ito, may warrant of arrest, pumunta na sa'yo, gumastos na, no, ng mga expenses at talagang huhulihin ka na. Nagsabi ka na lang na voluntary surrender dahil wala ka ng kawala at meron ng warrant of arrest. Dos Compañeras. Klaro po ba yan? Ha? Klaro? Yung mga meron dyang mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa amin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, DZRH News Facebook page, at ganoon din po sa DZRH News Television Facebook page. Nanonood si Leonardo Blue, watching from Taguig. Lorena Castaneto, magandang gabi. Okay, batiin daw natin si Lori Vic Balaan. At hi daw po sa mga kapatid niya dyan sa may Isabela at kay Nanay Ribing. Thank you so much. Nabanggit ko kanina yung warrant of arrest. Ano po ba yung warrant of arrest? Ito po ba ay merong requirements, no, kung kailan pwede ipatupad? At meron po bang expiration yung warrant of arrest? Although na pag-usapan na po namin to long time ago, gusto ko lamang pong i-reiterate at muling banggitin po sa mga nakikinig, no, na ang search warrant po ay wala pong expiration. Hanggat hindi ka nahuhuli, andyan ang search warrant. At mind you, may mga kapulisan po na ang ginagawa lang talaga nila ay tumutok sa mga merong warrant of arrest. Kasi meron, if I'm not mistaken, meron pong dagdag na incentives kapag ang mga kapulisan po natin ay nakakahuli, no, ng mga taong nasa wanted list. Dahil ano naman po ito, no, kaya po sila nasa wanted list ay maaaring tawag dito, maaaring sila ay may nagawa talaga na krimen dahil meron ngang probable cause na in-issue itong judge natin para sila ay mag-stand sa trial. Bakit nga ba nag-warrant of arrest? Para naman po makakuha ng jurisdiction ang ating korte at sila po ay maharap, no, sa trial at mapakita at makita kung sila nga po ba ay nagkasala talaga. Dos Compañeras. So ang warrant of arrest ay hindi po ito
sinasabi, verbal, ito po ay in writing. Ibig sabihin, no, may sulat po, no? May kasulatan na ipapakita sa inyo na inisyu po in the name of the people of the Philippines. Ayan. At ito po ay pirmado ng isang judge. At binibigyan ng instruction o kaya naman inuutusan yan ng isang peace officer na tawag dito, dalhin itong taong maaaring nagkasala, no? At mag-stand in trial. So, itong mga warrant of arrest po natin, ay iba rin po sa tinatawag natin na search warrant, no? At again po, iniiso po ang warrant of arrest kapag nakita po na mayroong probable cause to be determined, no? Ito po ay dinedetermina ng personal ng mga hukom after examination po under oath, no, or affirmation. Yung mga complainant, yung mga witnesses na maaaring ma-produce, no? At sinasabi na itong taong ito ay nagkasala nga or maaaring nagkasala, no? At gumawa ng isang krimen o paglabag sa ating batas. Dos Compañeras. Okay, iba naman po yung mga of course yung mga na babalitaan natin na yung mga nakatakas naman, no? For example, nakatakas naman sa mga kulungan, no? Hindi po bumabalik, no? Meron pong mga ibang sitwasyon kung saan nakakabawas din po ito, no? Kung halimbawa nagkaroon po ng earthquake, yung mga kunyari po tinatawag namin tong letter F. Yung mga events, unforeseen events, yan. Unforeseen events na hindi naman po natin na kikita na maaring mangyari. So, pag mga ganito po at may mga bilanggo na nakatakas, no, dapat po, no, sumurrender din po, no, at bumalik doon sa kanilang piitan, no. So, again po, kung balikan po lang yung warrant of arrest, no, kapag meron pong mga pinakita po sa inyo na kayo po ay inaaresto, mas maigi po, no, na wag nang mag-resist, no, at sumama na lang po. Kaya po, yung mga meron ng mga kaso, alam nyo po na kayo po ay nasampahan ng kaso, tas kayo po ay tatakbo or lilipat sa mga ibang lugar, huwag nyo na pong gawin yun. Kasi po, kung halimbawa na alam nyo na meron na kayong kaso at meron ng mga patawag, no, at ito po ay naisampa na ni piskal para kayo po ay humarap at mag-stand in trial, mas maigi po na, ayan, no, bago kayo issue ng warrant of arrest, kayo po ay mag-voluntary surrender na. Para in case, no, kung halimbawang ma-convict po kayo, meron po kayong mitigating circumstances at maaari po ninyo itong invoke para naman mapababa po ang sistensya sa inyo. O, di ba? Napakaganda po ng ating talakayan ngayong gabi. Dos Compañeras. May mga iba naman po na hindi na kailangan ng warrant of arrest, no? Kung kayo po ay caught in the act, no, talagang gumagawa po ng krimen, maaari po kayong hulihin, okay? Hindi na po kukuha ng warrant of arrest doon at i-determine ng judge. Halimbawa, may nakawan pong nangyayari ngayon, no? At nakita ng kapulisan na ikaw talaga ay nag-snatch ng bag at tumatakbo. Alangan naman pumunta pa ang kapulisan kay judge. Meron po ditong nangyaring krimen. Mag-issue ka po ng warrant of arrest, no? So, hindi po. Right there and there, pwede po kayong mahuli. At yan po yung mga tinatawag naman natin na warrantless arrest, no? At kapag halimbawa, no, nahuli na kayo, hinahabol na, or kaya naman, tinutugis na kayo ng kapulisan. Tapos sabi mo sa pulis, ayoko na, sumusuko na po ako, voluntary surrender na po ako, mamang pulis. Ito po ba makukonsider na voluntary surrender at kapag kayo po ay nahatulan ng guilty, maaari niyo pong i-invoke ito as mitigating circumstances? Siyempre, the answer is no. Okay? Kasi po, again, during that time, no, talagang wala ka ng choice kundi mahuli talaga, tinutugis ka na. So, hindi po ito makukonsidera na warrant, na valid voluntary surrender. At least, ito po ay valid
warrantless arrest na, no, at hindi na kailangan po ng warrant of arrest mula kay judge. So again po, mas maigi pa rin po, no, na wag na lang gumawa ng mga masasama para naman po peaceful ang ating life. Tama. Dos Compañeras. Again po, no, sa mga gusto pong sumali sa ating talakayan, maaari po kayong mag-message sa amin dito po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page at DZRH Dos Compañeras DZRH News and DZRH News TV. Ang dami kasi namin Facebook, nalilito na tuloy ako. Ano ba yan? Eto, no, ilang mga jurisprudence lang, ibig sabihin yung mga na-decided ng Supreme Court kung saan pinapakita, no, na yung kaso ng voluntary surrender, kung kailan ito na-appreciate ng court para naman mapabawas ang inyong sistensya. Ayan. Eto, no, merong kaso, medyo matagal na rin tong case na ito. Ayan. Yung sa People versus Oyanib, no, sinasabi doon na ang voluntary surrender dapat po ito ay hindi na isagawa ng walang pressure, no. Kapag halimbawa po, no, ang akusado ay sumuko dahil hindi na siya maaaring maka-escape doon sa paghuhuli, no, at wala na, meron ng imminent arrest na talagang huhulihin na siya, hindi po ito again pwedeng ma-consider na voluntary surrender. Like yung in example ko kanina na etong nagnakaw, nag-snatch ng bag, tas tinugis ng pulis, nung mahuhuli na, sabi niya, ay, voluntary surrender na po, sumusuko. Hindi siya po pwedeng ma-consider na voluntary surrender kasi merong external pressure. Dahil andun na yung pressure na mahuhuli na ako. Wala na talaga akong taka. So, mag-voluntary surrender na ako. So, doon nagsabi siya na voluntary surrender, it will not be considered as mitigating circumstance. Yun. Compañeras. Eto naman, no? Again po, yung mga pag-appreciate po ng voluntary surrender ay depende po sa circumstansya, no? Na-appreciate po ng korte, no? Tanging ang court lamang po, no, ang makapag-decide kung ito po ba ay mako-consider as voluntary surrender kung ang mga requirements po ay pasok o naipakita po sa husgado. Okay, ayun. Thank you, Luna Ben. Unforeseen events. Sabi ko letter F, that's fortuitous events. Thank you, Luna Ben. Sabi ko letter F. Ano ba tong letter F na to? Kanina yung sinasabi ko. Ayan, buti na lang andyan si Luna Ben. Luna Ben, thank you. Ang nasabi ko unforeseen event, but we call that yung mga fortuitous events. Ayan, thank you. Ayan, magandang gabi muna sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Syempre, nagpapabate ang ating mga kababayan. Kenneth Arevalo, magandang gabi. Joe Noblejas, nanonood sa Batanes. Kamusta dyan? Alam nyo, gusto ko, pangarap ko makapunta ng Batanes. Yan ay nasa aking bucket list. Makakapunta rin ako dyan. Okay. Joseph Abalos, Ramel Maluto, nanonood po siya sa May Guimaras. Magandang gabi po. Si Cherry Terayo, good evening. Willie Burgos, sagot ka sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page dun sa ating messages, no, mag-PM ka dun. Raul Dolenta Destacamento, nanonood po sa may Sorsogon City. Magandang gabi. Marlinda Abulencia at Josefina Fajardo, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Silipin ko lamang po yung ating DZRH News Facebook Live, ayan, at sa DZRH News Television nakatutok din po. Magandang gabi rin po, syempre, of course, sina Arlene Mangabang ang sipag ko daw po ay salamat po. Jen Gabriel Rees, ayan, si Lito Lopez, Adelina Banyel ng Sorsogon, ayan, si
Archimedes Briones ng Cabanatuan City, watching from Bantug, Bulalo, ayan, magandang gabi po. Frankie Millena, nanonood naman po kami sa may Sipokot, Camarines Sur. Imelda Obias, magandang gabi. Mamaya mamimili na po ako ng winners sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page, kaya pwede pa pong humabol sa mga gustong manalo po ng 500 pesos. Sagutin lamang po ang kasagutan na kung itong statement na to ay tama o mali. Kapag voluntaryo ang pagsuko, automatic dismiss ang kaso. Magandang gabi rin po kina Isagani Garland at Gina Teves ng Zamboanga. Miss Gina, doon ka sumugod sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Leo Havares at ganoon din po kay Archie ng Zamboanga City. Dos Compañeras. Ilang pang mga paalala, magbabalik po ang Dos Compañeras. Kasama pa rin po si Attorney Cam, sa ngalan po na aking partner, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Attorney Cam pa rin po inyo nakakasama para sa ating programa ngayong gabi. Thank God it's Friday, Dos Compañeras. Dito lamang po sa DZRH. Pinag-uusapan pa rin po natin na may kinalaman po sa voluntary surrender. O may didiscuss lang ako na isang kaso kung saan po na-appreciate pa rin po yung voluntary surrender at tinuring po itong mitigating circumstance, no? Sa kaso po ni De Vera versus De Vera, no? Alam niyo po ba, no, na ito pong akusado po ay nagkaroon po, no, ng probable cause na siya po ay mag-stand in trial for the crime of bigamy. Sinampahan to ng kasong bigamya. Ang kasong bigamya po, no, kapag ikaw po ay nagpakasal, meron kang unang kasal, tapos nagpakasal ka ulit nang hindi pa naipawawalang bisa ang iyong unang kasal. So, existing pa ang iyong unang kasal, no? Meron ka pa diyang asawa, buhay pa yung iyong asawa, pero ang nangyari, nagpakasal ka ng pangalawa. So, it's either ikaw ay chick boy o kaya naman po ay hindi naman natin nilalahat, no? Yung mga iba may mga babae rin po na nagpapakasal ng 2 beses, no? Dos Compañeras. Ang pagpapakasal po, hindi yan dual SIM. Hindi ka pwedeng magkaroon ng 2 kasal. Dapat isa-isa lang. So kung gusto mong magpakasal muli, so maaaring dapat ipawalang bisa mo muna. Mapadeklara na sa korte na ang unang kasal mo ay walang bisa. So ito, sa kaso na to, siya po ay kinasuhan ng bigamya at nag-issue po ang korte na meron ngang probable cause na maaaring ang akusado ay nakomit niya nga po ang krimen ng bigamya. At nag-order rin po siya ng issuance, no, ng warrant of arrest. On the same day, katanghalian, ang akusado po ay pumunta ng korte para mag-file ng motion for reduction of bail, at siya po ay sumuko, no? At dahil nga dyan, nag-file siya ng motion for reduction of bail, so hindi na nag-issue ang korte ng warrant of arrest. Ang tanong, yung pagpunta niya ba doon sa korte at pag-file ng motion for reduction of bail, no, ay matuturing na voluntary surrender on the part of the accused? Ang sabi po, opo, no? Maaari po itong maging voluntary surrender at ma-appreciate ito, no, bilang isang mitigating circumstance. Kasi nga naman, 'di ba? Klaro doon na wala pang nai-issue na warrant of arrest sa kanya, at ang kusang pagpunta niya doon upang mag-post din po siya ng bail, no, ay pagpapasakop niya, no, sa jurisdiction ng korte, at para doon po ay masasabing siya po ay nag-voluntary surrender. So ito po yung act niya, no, na giving himself up, no,
sinusuko ko na po ang aking sarili at ako po ay magpa-file na po ng petition to reduce bail. Ayan, magbe-bail na po ako para ako po ay hindi na makulong. Pero again po, ang pag-bail po, no, hindi ibig sabihin po niyan ay talagang ikaw ay lalaya na temporary lamang po ito. Kung saan, kapag pinatawag ka ng korte, kailangan mong umattend. At kapag napawalang visa ka, pwede mong ma-refund, mababalik sa'yo itong binayad mo na bail. Dahil kung hindi ka sisipot, ma-forfeit, no, in favor sa government ang iyong piyansa. Dos Compañeras. Pwede po ba, may question dito, na maging basihan po yung reliable information daw po, ayan, para ikaw po ay mahuli. Ito naman po ay may kinalaman siguro sa yung arrest, no, yung biglaang pag-aresto at sinasabi na ayon po dun sa informant namin, meron po kaming reliable information dito, itong taong ito ay may ginagawang kalokohan, no. So, mere reliable information is not enough, no? So, again po, kailangan po yan na merong ebidensya na kung saan, no, hindi po tayo ang hahatol, no, kundi ang judge lamang po. Titignan niya kung meron talagang probable cause na maaaring itong taong ito ay nagkasala at kailangan mag-stand in trial. So, ito po ang essence po, no, ng pag-i-issue po ng warrant of arrest. Ask ko lamang po yung tungkol po sa search warrant. Tama po ba na pumunta sila ng alauna ng madaling araw tapos sinahalughog po lahat ng bahay namin, pati second floor? Ito naman po ay may kinalaman sa search warrant, no? Pag search warrant po, no, iba-iba po ang treatment sa warrant of arrest. Search warrant po, dapat po within reasonable time of the day sila pupunta. Yung alauna ng madaling araw, tulog na yung mga tao, no? No, hindi po pwede na kakatok doon para lang mag-search warrant, no? At maghalughog. At mind you, sa search warrant po, kailangan particularly nakadescribe kung saan po, no, titignan yung lugar, kung sa sala ba ito, doon ba ito sa CR, o kaya naman nasa kitchen, yung maaaring mga ginamit, no, sa mga krimen na ito. Halimbawa, no, yung mga paraphernalia sa mga droga or whatever. So dito po kukunin, hindi po pwedeng hahalugagin buong bahay. So klaro po ang batas at mahigpit po ang batas sa ganyan para hindi po inaabuso ng ating mga police officers o yung mga officers na inutusan para i-effect itong yung kanilang search warrant, no? Kasi dapat po, no, laging may prohibition o merong strict guidance pagdating po sa search warrant. Dos Compañeras. Okay. May question pa po dito. Tignan natin. Consider po ba na voluntary surrender kapag meron ng warrant of arrest? Ay, naku, hindi po. Dapat po, hindi pa po na-aresto, no? Again po, no, yung example natin kanina, need pa rin po, no, na kailangan wala pang wala pang aresto na ginaganap, no? Okay. May paraan po ba para mapabilis ang proseso ng pag-issue ng warrant of arrest? Baka po kasi makaalis o makatakas ang akusado. Hindi po kasi ito hard and fast rule, ano po. Pero meron naman po na nagko-conduct ng mga fast track preliminary investigation ang mga prosecutors para naman po, no, makita kung meron nga itong probable cause at ma-determine ni judge, no, dun sa kanilang mga complainants, tsaka dun sa mga witness ng complainants na maaaring ito nga pong taong ito ay maaaring nagkasala. Okay. Eras. Patputol. Dos Compañeras. Ayun! Eto na, para sa ating Malakas promo, bilisan na natin. Eto na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Eto na!
Para sa ating katanungan, ayan, actually, statement po ito, sasagutin nyo lamang po kung tama o mali. Ayan, kapag voluntaryo ang pagsuko, automatic dismiss ang kaso? Ang sagot po ay mali, hindi po automatic dismiss ang kaso. Bagamat kapag ikaw po ay nag-voluntary surrender, maaari po itong ma-appreciate bilang mitigating circumstance o mapababa po ang sistensya ng sistensya sa'yo. So, ang winner po natin, ang dami-dami naman nag-message. Ang hirap naman pumili. Maraming salamat sa mga sumasali sa atin. Pero ito, sige na nga, panalunin natin ito. Aha, ang winner natin ay walang iba kundi si Miss Cherry Balbon. Congratulations! Ang sagot niya po ay mali. Sa sagot mong mali, tama! 500 pesos sa'yo. May message natin si Cherry Balbon kung paano niya makiklaim ang kanyang papremyo. And again, sa Monday, kita-kits pa rin po tayo, magkarinigan pa rin po tayo, magkitaan pa rin po tayo sa ating programa para naman po sa mga usaping legal na maaaring makatulong po sa inyo. Ayan. Para naman po sa aming lagi nga sinasabi, yung mga nakikinig sa amin, no, na lamang lagi ang may alam. Tama? Tama. Dos Compañeras. O siya kayo magpapaalam na napakabilis po ng oras sa mga nagbabiyahe po ngayon para sa kanilang long weekend. Ingat po kayo sa biyahe at lagi pong tumutok pa rin po sa DZRH. Nakasama po ninyo ang inyong panyera. Ako po, si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Dos Compañeras.